basic sa water station ang control panels. Hi, I'm Richard Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise of Labdal, Bulacan, and today didiscuss ko po sa inyo bakit kailangan natin ng control panel o bakit ko pine-prefer yung merong control panel sa isang water refilling station setup. Okay, so sa tagal ko na po sa water station, nag-start ako ng mga 2011 yung shop ko. But before that, nagtrabaho ako sa water treatment company. So siguro po meron na akong 15 years sa water refilling station industry. And pagka po ang isang setup circuit breaker lang nakalagay, circuit breaker, tapos sa harapan merong selector switch or merong push button, kadalasan po madaling masunog yung mga selector switch, nasisira, yung contact bumibigay, tapos hindi naman kaya yung ilaw nila madaling mag burn out or madaling mapundido. Plus malaki yung tendency na nasunog yung pump dahil wala siyang overload trip. Sunog yung pump, sunog yung winding, so paparewind mo. So ganun po. So kung wala kang control panel, ang nangyayari kasi yung kuryente, let's say 1.5 horsepower vertical, ang dinodro nitong current is 9 ampere, pero during starting times 3 to times 6 ang current na tatakbo ron. So palagay natin meron siyang 9, o palagay mo lang times 5, so 45 amps. Seconds lang naman yun. Papasok yun sa breaker, then diretso sa mga switches mo o push button mo, and then diretso sa float switches, then papasok sa motor. So lahat yun makaka-experience, mag-handle ng ganong kalaking amperes in a matter of seconds. So ang tendency is namimit nila yung pinaka-capable capacity nila sa ampere, kaya mas madali silang bumigay o mas madali silang sumira. Yung laging sira yung float switch, laging ay gumana yung contact ng selector switch mo, or minsan yung mismong pump mo later on mas madali siyang masira. Okay, kasi wala nga siyang overload trip in case nag-iinit na siya. Tulad ngayon, at ngayon ay April, so mainit ang panahon. So mainit na yung panahon, and then yung motor takbo pa ng takbo ng 6 na oras o 7 oras, walang pahingahan. So nagbi-build up ng init yun. So kung wala kang overload relay, pagka yung sobrang init na ng winding, yung ampere na pumapasok doon sa ano na yun, so hirap yung motor, no? So wala siyang nakikitang ampere na monitoring o yung overload. Maaring masunog na lang yung winding mo, tapos wala na. Pero kung meron kang overload relay, kung nahihirapan man yung motor sa pag-ikot, which cause na mag-init yung winding dahil tumaas yung ampere, kung nakaset yung ampere rating ng overload lang, let's say 9.1, tapos pumapalo na yung ampere nito ng 9.3, 9.4, pag in a matter of seconds naramdaman ng overload relay, ititrip niya yung pump mo, papatay niya yung pump mo, and then makikita mo, hawakan mo yung motor, parang sobrang init ng motor, wag mo nang i-on. Kaya nga nag-overload trip dahil sinasabi niya sa'yo na mataas yung ampere or nag-iinit yung motor mo. So palamigin mo yung motor mo, tapatan mo ng ventilador kung pwede, and then pabayaan mo muna siyang lumamig. After lumamig, paandar mo uli. Tapos siguro kung talagang meron ng problema yung motor, after a while, mga 1 hour, 2 hours, 3 hours, trip na naman yan, overload trip. So pagka ganon, yun yung mga indication na kailangan mong tingnan kung meron bang problema sa bearing, hirap ba umikot, bakit nagkakaroon ng overload, sobrang sakal ba yung tubig, kasi habang sinasakal mo yung tubig, bumibigat yung ikot ng, parang nagkakaroon ng force or parang tawag doon retention doon sa ikot ng motor, kaya ang tendency tataas yung ampere. Pagka hindi nakasakal, let's say ang pressure mo lang sa araw is 100 or 80 ganyan, so yung 9 amp na vertical, 9 amp yun, pero habang tinataas mo yun ng 120, 130, 140, makikita mo yung ampere niya tataas din, 9.1, 9.2, 9.3. So ganun po yun. Okay, so kung meron kang overload relay, meron kang mga contactor, mas safe po yung water station mo. And then meron kang mga auto flashing, kaya mo yung auto flashing. Pero mo, tagal nyo na sa water station tapos walang auto flashing yung system mo. Ano ba yung auto flashing? Ito yung
kada magpapandar ka ng water station mo, ang mangyayari is lahat nung dumi dun sa, hindi naman lahat ng dumi, or yung dumi ron sa loob ng pinaka-membrane vessel natin, ipupush siya ng volume ng tubig, na malakas ng volume ng tubig, let's say mga 6 gallons per minute, 7 gallons per minute, tapos tapon muna ng tapon yun for 1 minute. Parang hinuhugasan niya yung membrane mo, hinuhugasan niya. And then after 1 minute, sasarado na yung flashing solenoid valve. Pag sarado ng solenoid valve, biglang papalo yung ampere mo, yung pressure mo ng system ng from 80, 90, 100, 120, 130, 140, kung anong setting niya. So yun yung flashing. So pagka may control panel ka, kayang-kaya mo yung auto flashing dahil meron ka ng contactor, meron kang timer. Ngayon kung circuit breaker ka lang, ang flashing mo manual. Pag inon mo siya, luluwagan mo yung needle valve, yung adjustable valve, luluwagan mo sa flow meter para bumaba siya ng 80 PSI. Tapos pabayaan mo ng 1 to 2 minutes ng 80 PSI, then lakas-lakas ng reject na, kita mo yung reject. And then after that, saka mo lang siya dadahan-dahan, iikot ulit ng clockwise para umakyat ulit ng 80, 90, 100, 110, 120, 130, ganun po. Yun po yung manual flashing. Okay? So sa amin po sa Enriquez Water Equipment, kaya po naniniwala kami na yung equipment namin is one of the best, or lahat po yung design niya is talagang pang water refilling station na basic na requirement, dahil nandun po yun. Meron po yung auto flashing, meron po yung overload relay para hindi masusunog yung motor nyo, meron po itong mga contactor, siya magdadala ng load ng motor. So yung mga flow switches mo, ang dinadala lang nun baka 2 amperes lang o 1 ampere lang, yun lang ang dinadala niya. Unlike kung wala ka mga contactor, kung 10 amps yung 10 amps silang dadalhin ng float switch. So nami-meet niya yung capacity niya, yung maximum limit niya, kaya mas madaling masira. Okay? So hindi po yan, in terms naman ng pagandahan, maganda po yung setup namin. And then naka gray pipe na po kami, hindi siya pumuputok, hindi siya lumulubo, matibay po, makapal po itong gray pipes na to. At unlike yung PPR, minsan pag sinulog mo, kita mo lumit na yung butas niya, so nagkakaroon pa ng restriction. Yung PPR is more than enough para sa mga water refilling station na 150 PSI ang requirement niya, o operating pressure niya. Sobra-sobra na yung gray pipe po, hindi kailangan natin ng PPR, mapapamahal lang kayo. Plus yung mga PPR nga ngayon, bibili kayo, mura nga, kita nyo, nilipis ng thread, so may tendency yung kumalas, may tendency yung magkalik. Unlike yung mga gray pipes na ginagamit namin, ang kakapal ng thread, talagang taon, wala po siyang problema. Kalasin mo, ibalik mo, kalasin mo. Sa kapal ng thread, wala po siyang yung lost thread, hindi po ganun. Okay? So, yun po. Enriquez Water Equipment, sigurado po kayo na in terms ng design, in terms po ng piping layout, maganda po siya. In case ginagawa namin yon, yung kliyente namin manonood, titingnan niya kung okay ba o hindi. Kung hindi naman, wala po tayo, ayusin po natin kung anong gusto ng kliyente. Customer satisfaction po yung required namin dito. At very flexible po kami, madali po kaming kausap, hindi po kami argumentative in some ways. Basta mapag-usapan natin, wala pong problema yon. And then yung support po namin, meron po mga kliyente, mga 10 years na, 11 years na din, tatawag sa amin, hingi ng payo, tutulungan po namin yon. Wala pong problema, wala kayong babayaran sa amin. Tawag lang kayo sa akin, sir, ganito, magpapa-upgrade ako ganyan, ganito sinisingil. O sir, ganito yung ano ko, mahina yung ganito ko, ano ba gagawin natin? Sir, i-membrane cleaning niyo muna, wag niyo muna kayong bumili ng membrane. Papahiyuhan ko po. As long as installation po namin yun. Ngayon pagka hindi po namin kayo customer, o hindi namin kami nag-install sa inyo, syempre mag-charge kami in case meron kaming tutulong sa inyo, or sisilipin namin yung water station nyo, or yung support namin hindi totally nandun kasi hindi naman kami nag-install na equipment nyo. So sana po naintindihan natin yon. Syempre negosyo rin po ito, pero kung kayo po ay sa amin, ganun po, kahit po sa iba nyo malayo kayo, sa iba nyo paggawa, pakausap yung technician sa akin, sabihin ko, sir, ganito yung solenoid niyan, ganyan, ganon. So check mo yung solenoid, i-check mo to para hindi po kayo napapamahal. Kasi pagka po nagkaroon kayo ng technician na hulasis basis, ay palitan natin tong motor, pinalitan yung motor. Pagpalit ng motor, ang hina pa rin ng membrane, ay sira yung membrane, palitan natin yung membrane, binalitan ng membrane. Tas after 1 month, ganun pa rin. Yung pala,
problema na yung multimedia carbon softener or meron palang nakabara dun sa linya, kaya pala kahit anong palit, mahina yung lumalabas na tubig at mahina syempre yung production ng membrane. Kung wala kayo papasok na enough na water sa membrane natin, sigurado po na wala rin itong ibibigay na enough na product dahil kulang nga yung tubig. Marami pong ganong kaso, and dun po sa experience namin, sa awa naman po ng Diyos, we keep track, and then nagre-record po kami ng mga ganong problema para po sa next time na ma-encounter namin, alam kagad namin kung anong check namin, ano yung ganito, ano yung ganyan. Okay? So, Enriquez Water Equipment Enterprise, triple membrane kami. So, sobrang tipid po ng tubig. Plus, iba po yung connection namin. Yung iba, triple membrane nga, maling naman yung connection. And then number 2, meron po kami mga bypass sa mga valve namin, sa solenoid. Pag nasira yung solenoid, meron kayong bypass. Dun sa pedal switch nyo, meron kayong mga bypass doon. Plus, yung panel namin, merong test switch. Hindi bypass switch or test switch, na kapag sira yung float switch, pwede mo siyang matest sa panel. So, ang selector switch po namin, 10 switches po yun. Yung 6 doon, pan-test lang. So, talagang solid po yung control panel namin. Wala pong meron nun, kami lang po. Enriquez Water Equipment, ako po yung nag-design nun, iniisip ko. And then I hopefully, in a few months, makaisip ulit ako ng another innovation sa water refilling station industry. So ngayon po, meron po kaming bago, yung tinatawag naming hourly automatic flushing. So pwede nyo iset every hour or every 2 hours, magpa-flashing yun, or parang lilinisin niya yung membrane mo, babanlawan niya yung membrane mo para yung dumi, hindi siya naiipon, tapos pumapasok sa membrane. So mas maaalagaan natin yung membrane mo. So meron po kami nun. And then, meron din po kami nun tinatawag nating protection dun sa membrane. So bago pumasok ng membrane, sasalain niya muna. And then pag sinala mo siya, after a day, pwede mo siyang i-backwash. Lahat ng dumi na dapat pumasok sa membrane, sinala niya muna, siya muna nag-carry nun. So meron po kami ganyung filter, tapos i-backwash niya po yung filter na yun. So protected yung membrane mo. So sobrang dami po ng features ng system namin, kaya we believe hindi kami ganun kalaking company, but still we are one of the best when it comes to water refilling station. Hindi ganun kalaki yung marketing namin, pero if you will have the time to see, check, and then panoorin po yung videos namin, malalaman nyo na we have one of the best equipment po when it comes to water filling station equipments. Okay? So 12 minutes na po ito. So for now, dito muna po ako, and then later on magbi-video pa po ako para may matutunan din po kayo from our side kung ano po mga matutulong namin sa water refilling station. Meron po kaming branch sa Dollar Street, North Fairview. Complete po sila sa mga bote, sa PET bottle, sa seal, sa filters. In case malapit kayo ron, doon po kayo bumili. Si Ma'am Reggie po, yung wife ko, yung nag-handle ng company na yon. So doon po yon sa Dollar Street, North Fairview, Quezon City. Okay? So maraming salamat po. God bless. At gaya po ng lagi ko sinasabi, think to improve yourself, think to improve your life. God bless.